Shannon Valderramas POV. Pauwi na kami ngayon, nagbibihis lang ako dito sa likod ng malaking bato. Nagpalit ako ng t-shirt, iyon lang ang pinalitan ko. Hindi kasi ako nakapagdala ng pamalit na jogging pants. Hindi na rin ako nag-abalang magpalit pa ng damit panloob, sa bahay na lang siguro, maliligo rin naman ako pagdating ko. I'm done. Medyo nagtagal din kami dito, kung hindi ako nagkakamali ay pasadong alas 3 na ng hapon. Dumating kami dito kanina ng alas 8, kaya nasa 6 na oras din kaming namalagi dito. Puro ligo at kain lang ang ginawa namin. Sayang kung may cellphone lang ako, edi sana nakapag-picture-picture ako. Pinagsawa ko yung sarili ko sa pagligo, dahil hindi ko na alam kung kailan ulit ako o kami makakabalik sa napakagandang lugar na ito. Sana maisipan ulit ni Arthur na ipasyal ako. Alam nyo naman ang lalaking iyon, sala sa init sala sa lamig. Pasumpong-sampong ang mood. And speaking of Arthur, hindi na siya nag-abala pang magpalit, bale isinuot niya lang yung t-shirt na hinubad niya kanina. Tapos ka na? Tanong niya sa akin, habang pinapasadahan ng tingin ng kabuuan ko. Tango lang ang isinagot ko. He sighed, wear this, baka lamigin ka. May iniabot siya sa aking jacket. Abutin ko na sana ito para isuot, kaso inilayo niya ito sa akin. Akala ko pa naman nagbago na ang isip niya, na hindi niya na ito ipapahiram sa akin, hindi pala dahil. Tinawid niya ang kaunting distansya namin, at siya na mismo yung nagsuot sa akin ng jacket. Salamat, Aniko. Pagdating natin sa bahay maligo ka agad, ipag-iinit kita ng tubig, masyado kang nagbabad sa tubig, baka sipunin ka. Parang hinaplos ang puso ko sa mga sinabi niya. He's really caring. Huwag kang ganyan, Arthur. Mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Tara na, aniya at hinawakan ako sa kamay. Magkahawak kamay kaming umalis sa Lago Falls. At habang naglalakad kami, ay panay ang tanong ko sa kanya ng kung ano-anong bagay. Gusto ko pa kasi siyang makilala ng lubusan. Arthur, nagka-girlfriend ka na ba? Tanong ko, iyan yung unang pumasok na tanong sa isipan ko eh. Hindi pa, tipid niyang sagot. Nanlaki ang mga mata ko. Wala pa, hindi nga, is he serious? Ang hirap naman paniwalaan nun. Hindi naman sa may pagka-judgmental ako, pero kasi ang first impression ko sa kanya ay womanizer, parang playboy ganun. Hindi pa, di nga, seryoso, wala, way, wala pa talaga, mamatay ka man. He chuckled. Wala nga, bakit hindi ka ba makapaniwala dahil sa gwapo kong ta? Napishanga ako sa sinabi niya. Tell me si Arthur ba tong kausap ko? Hindi naman ako na-inform na sanay rin pala siyang magyabang. Sa bagay may ipagyayabang naman eh. Maangin ka rin pala no. Natawa siya. Well, nagsasabi lang ako ng totoo. Nagkibit balikat siya. Bakit ang hirap paniwalaan? Ikaw, hindi nagka-girlfriend. Parang ang imposible naman nun. Ang isang katulad ni Arthur, ay paniguradong hahabulin ng mga kababaihan, at imposible namang wala siyang natipuhan sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Hindi niya ba nagustuhan si Ira? Sa kanya na nga mismo nanggaling na almost perfect na ang dalaga. I'm telling the truth, pero kung ayaw mong maniwala, hindi ko na problema iyon. So pihikan pala ang isang Arthur. Ano kayang tipo niya sa babae? Bakit wala? Tanong ko. Wala akong panahon para dyan. Ha? Paano ka mawawalan ng time, ang pinagkakabisihan mo lang naman ay pagtatanim. Maliban na lang kung selosa yung mga tinatanim mo. Bakit ang dami mong tanong ha mahal na senyorita? Sagutin mo na lang kasi. Tsaka pwede ba, stop calling me mahal na senyorita. Bakit? Bagay nga sa'yo. Ang sarcastic kasi pakinggan. Inirapan ko siya. Okay, tanging sinabi niya. Parang may dumaan na anghel, dahil bigla kaming nabalot ng katahimikan, pero hindi rin nagtagal ay nagsalita si Arthur. Wala akong naging nobya, dahil sabihin na lang natin na hindi ko pa nakikita, at nakikilala ang babaeng masasabi kong pag-aalayan ko ng puso at buhay ko. Napatitig ako sa kanya. Wow! May pagka-hopeless romantic pala siya. Nakatitig din siya sa akin, as in titig na titig talaga. Napakalaki ng babaeng makakatuluyan niya. And I wish it's me. Ano bang tipo mo sa babae? Kuryoso kong tanong. Ikaw. Ha ako. Nagulantang ako. I mean ikaw ba, anong gusto mo sa lalaki?
Akala ko pa naman. Ang assuming lang Shannon. Ako unang nagtanong diba? So, answer me first. He chuckled. Tama na nga tong walang kwentang tanungan na ta. Nandito na tayo sa bahay, mabuti pa magbanlo ka na sa banyo. Napasarap yung usapan namin, hindi ko napansin na nandito na pala kami sa tapat ng bahay. Arthur de Gracious POV. Hindi na ta maganda, pigilan mo Arthur. Hindi pwede. Huwag mong pangarapin ang isang bagay na imposible mong makuha. Heto ako umiinom para naman malinis ang isipan ko, masyado na kasi akong nadadala sa emosyon ko. Arthur, ayos ka lang ba? Bakit ka umiinom? May problema ba? Si Shannon, umupo siya sa tabi ko. Hindi ko man lang naramdaman ang paglapit niya sa akin, dahil sa sobrang lalim ng iniisip ko. Hindi ko siya sinagot. Ikaw bakit gising ka pa? Tanong ko. Iinom ako, sagot niya. Ng alak? No, hindi pwede. Agad kong sabi. Sira. Hindi. Ng tubig, paglilinaw niya. Napatango na lang ako. Tama na iyan, mukhang nakarami ka na, aniya sa malamyos na tinig. I chuckled. Kakaumpisa ko pa lang. Pero naka-4 na beer can ka na. Gagasino lang naman ang laman yan. Baka malasing ka na niyan. Malamang alak nga diba? Sinong hindi malalasing kapag uminom ng alak? I said in sarcastic tone. Kaya nga kaunti lang ang inumin mo para hindi ka malasing. Nakalabing sabi niya. Napatitig ako sa mapula niyang labi. Matagal ko na tong gustong matikman. But is there a chance na matikman ko ito? Sige, balik na ako sa kwarto ko. Antok na ako eh. Tumayo na siya sa pagkakaupo niya, pero hindi ko na siya hinayaan pang makahakbang. Hinapit ko siya sa bewang, at naglanding siya sa mga hita ko. Bale nakakondong siya sa akin. Arthur, nanlaki ang mata niya, dahil sa gulat at pagkabigla. Bahala na nga, Arthur. Hindi ko na siya hinayaan pang matapos sa sasabihin niya, at agad kong inangkin ang labi niya. Hinalikan ko siya. I haven't had a girlfriend, but I've kissed a lot of women. And her lip is the best and the most sweetest lip I have ever tasted in my life. Ang labi niya ay nakaka-addict, pero hindi ko ito pwedeng pagkaadikan. Shannon Valderramas POV. Ilang araw na kaming ilag ni Arthur sa isa't isa. Nagsimula ito pagkatapos ng gabing hinalikan niya ako. Hindi kaya ako nakatulog ng gabi na iyon, tapos pagdating ng umaga hindi ko alam kung paano siya haharapin, kaya nagkulong na lang ako sa kwarto ko, pero hindi rin ako nakatiis, dahil kumalam ang sikmura ko, kaya lumabas na rin ako. Then on that day parang nagkaroon ng barriers between us. Nag-uusap kami pero casual lang, isang sagot isang tanong. Bakit niya ba kasi ako hinalikan? Dala lang ba iyon ng alak? Tapos ano, bigla niya na lang akong iiwasan. Bakit, hindi niya ba na-feel yung labi ko? Hindi ba siya nasarapan sa labi ko? Hindi ba siya nag-enjoy na halikan ako? Dapat ba nag-respond ako sa halik niya? Na-disappoint ba siya, kasi para akong tuod na hindi nakagalaw? Di dapat sana hindi niya na lang ako hinalikan, para naman hindi na umabot sa ganito, kasi sa totoo lang ayaw ko ng pakikitungo niya sa akin ngayon, ayaw ko ng cold treatment niya, para kasing pinipiga ang puso ko, ang sakit-sakit. Shannon may pupuntahan ako. Aalis ka? Tanong ko kay Arthur. Inunahan ko na siya. Bihis na bihis siya, mukhang may lakad na naman siya. Ganyan niya ako iwasan, lagi siyang lumalabas, umaalis. Nagpapatulong kasi si Kapitan na ayusin yung bubong nila. Binalita kasi sa TV na may darating na bagyo. Naisip mo pa talaga yung bahay ng ibang tao, kaysa sa sarili mong bahay. Isang malakas na hangin nga lang dito, ay panigurado liliparin ito. Ganoon ba? Sige mag-ingat ka, baka mahulog ka, ang sakit pa namang mahulog. I tried my best para itago ang pait sa boses ko. Alis na ako. May pagkain na dyan, huwag muna akong hintayin. Dahil baka hapunin na ako doon. Ganoon ka katagal doon? Tanong ko. Ang daming kailangang ayusin. Okay, tinalikuran ko na siya. Peke akong napangiti. Panigurado magkakasama sila ni Ira. Arthur de Gracia POV. Ano ba tong ginagawa ko? Bakit ko siya iniiwasan? Ako tong gumawa ng kalokohan. Tapos ako pa tong may ganang itroto siya ng malamig. Ang sama ko. You kissed her Arthur. Ikaw ang nag-initiate.
So better yet harapin mo yung consequence ng aksyon na ginawa mo. Harapin mo siya. Sermon ko sa sarili ko. Hindi ko kasi talaga napigilan, parang hinahatak ako ng labi niya na halikan ko siya. Dagdagan pa ng impluwensya ng alak, kaya tuluyan na akong nawala sa katinuan. Kanina, nang makita ko yung lungkot sa mga mata niya, parang gusto kong bugbugin ang sarili ko. I know naguguluhan na siya sa mga biglang ikilos ko. Wala ogag ako. Now here I am, tinatahak ang daan pabalik sa bahay. Hindi ko na kaya na dumaan pa ang isang araw, na hindi kami nagkakausap ng maayos. Para na akong mababaliw na ewan. I know late na ako. Dapat pagkatapos pa lang ng halik kinausap ko na siya, pero ginapangan na ako ng kaduwagan, at mas pinili na lang na umiwas. Dumiretso ako sa kwarto ni Shannon. Ambang kakatok na ako, nang mapansin kong bukas ang pinto, kaya hindi ko na itinuloy. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto, kung saan naabutan ko si Shannon na nakahiga, at nakatalukbong ng kumot. She's crying. Naririnig ko ang paghikbi niya. Nagtadges ang bagang ko. Look what you did, Arthur. You made her cry. Shannon, lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Di ba aalis ka? Pilit man niyang gawing normal ang tinig niya, pero halata pa rin na pagkabarag nito. Umupo ako sa papag. Can we talk? Ayaw kitang kausap. Dun ka na sa kapitan mo, sa Ira mo. Kung gusto mo doon ka na rin tumira, panindigan mo na, tutal naman lagi kang nagpupunta doon. Kunwari ka pa, idinadahilan mo pa si kapitan, pero ang totoo gusto mo lang makita si Ira. Ang dahilan ng pagkakaganito namin, ay yung ginawa kong paghalik sa kanya. Bakit napunta kay Ira? Shannon, please mag-usap tayo. Nag-uusap na tayo di ba? Shannon, pag-usapan natin yung nangyari between us the night that I kissed you. Bigla siyang bumalikwas ng bangon. Hinarap niya ako. Basang-basa ng luha ang maganda niyang mukha. Nakakainis ka, alam mo ba iyon ha? Pinaghahampas niya ako sa dibdib, pagkatapos mo akong halikan, pagkatapos mong nakawin yung first kiss ko, bigla mo na lang akong iniwasan. Akala mo ba hindi ko iyon napapansin, ha? Di sana hindi mo na lang ako hinalikan, kung dahil lang din naman doon ay lalayo ka sa akin. I pulled her and hugged her so tight. I'm sorry. I avoided you because I lose my sanity, when I get close to you. Pero hindi ko pala kaya, hindi ko kayang panindigan. Sorry for what? For kissing me. Or for avoiding me. I don't regret kissing you, because it was one of the best things that ever happened in my life, except meeting and being with you. Hindi ko ito isinatinig. Sorry for being a bad, wika ko. Bakit mo ba kasi ako ni-kiss? Tanong niya. Wala akong maisagot, kasi ako din mismo hindi ko alam. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kalimutan na lang natin iyon. Kunwari na lang walang kiss na nangyari, para hindi mo na ako iiwasan pa, she said in the middle of sobbing. How could I do that, if until now I could still feel your soft lips on my mind? Huwag mo na akong iiwasan, ha? She sounded like a kid, who seemed afraid of being left behind by her parents. Hindi na, okay. Kaya tahan na. Mas niyakap ko siya ng mahigpit. Promise. Naninigurong tanong niya. Yeah, I promise. Hindi na talaga. Akala ko ba pupunta ka kila Kapitan Walding? Tanong niya. Hindi na, dito na lang ako. Kaya naman na siguro nilang ayusin yung bubong nang wala ako. Isa pa, marami na naman sila doon. Nandoon din si Rico at Oscar. Si Rico yung best friend mo. Sino yung Oscar? Kaibigan mo rin. Namit ko na ba siya? Yeah, noong birthday ni Kapitan. Oo. I remember him na. Magkayakap pa rin kami hanggang ngayon. Ayaw niyang humiwalay sa akin, at mukhang wala siyang balak. But in other side, gustong-gusto ko rin naman. Shannon, hindi naman pwedeng ganito lang tayo, wika ko. Agad siyang napahiwalay sa akin, na para bang ngayon niya lang napansin, in short na pasarap siya, pasensya na, nahihiyang sabi niya. She's blushing, so beautiful. Kung kaya mo namang magtiis na hindi tumayo, kumain, umihi o anumang gawin na malalayo ka sa akin, sige magyakapan na lang tayo magdamag. Kung ako kasi ang tatanungin mo, kaya ko. She gulped, okay lang sa akin, kayang-kaya ko.
Challenge accepted mister, matapang na sabi niya. Hanggang saan naman kaya ang tapang niya? Ganoon Sige tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo, nakangisi kong sabi. At napatili siya sa sunod kong ginawa. Itinulak ko siya pahiga sa papag at kinaibabawan siya. Mas better ang posisyon na to, nakikita ko ang mukha mo. Ang pamumula ng mukha mo, a very beautiful view. Arthur, anong ginagawa mo? Nauutol na siya. You said challenge accepted, kaya heto binibigay ko lang. Kano senti kong sabi. Nagbibiro lang naman ako Hindi ako pumapatol sa biro. I'm not a fan of jokes. Ani ko habang titig na titig sa mga mata niya. So, magdamag tayong ganito ang posisyon. Di ba ito naman yung gusto mo? Mas inilapit ko pa ang mukha ko sa mukha niya, yung tipong gagahibla na lang ang pagitan. Ako lang ba ang may gusto mister? Tanong niya. I like it too, sagot ko. Ang tanong kaya mo naman kaya? Tanong niya na parang ina-underestimate ako. Of course, buong-buo kong sabi. Baka naman mang-awit ka. Kaya pa kaya ng buto mo. Asar niya. Abat anong tingin niya sa akin, matanda. Kung patikim ko kaya siya nang makita niya, kung gaano kaliksi at kabilis gumalaw ang isang Arthur de Gracia. Kung hindi lang talaga ako makakasuhan ng child abuse, ay ngayon din ipapamalas ko sa kanya.